Sana, siguro. Yun ang pasikat, di ba? Ayun, oo. Sa ganung kalawak na problema ang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Oo. Laying the Napagbinigay. predicate pa lang, ika nga, sabi niyo, Sen. Oh, biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka, sabi nung isang ano ba, broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang ano, pang-araw. Opo. eh, kang mga gumagawa dyan, yan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, matindi ho ang ating pag-uusapan ngayon. Malupit, kaya huwag kayong kukurap dahil matindi ho ang ating babanatan ngayon. Ako, ladies and gentlemen, ay nako, etong mga issue na itatalakay natin, napaka-importante ho kasi ho atin po itong isisiwalat ho ang mga hipokrito at double meaning na mga politiko, ika nga. Ibig sabihin ko ng double meaning, yung dalawang kara, ika nga, two-face, dalawang muka na mga politiko sa ating bayan. At alam nyo, sa mga araw na ito, ay napagtanto ko na talagang matindi ho ang problema natin sa ating bayan. Bakit to? Kasi marami ho nagmamalinis na napakarumi naman pala. Yeah, napakarami hong nagmamagaling na hindi naman pala magaling. Diba? At yan ho ang ating pag-uusapan. At syempre, meron din tayo mga babanatan na baka ikagulat ninyo kung bakit ko binabanatan. Kaya lang kasi si Banat Bay, tandaan ninyo, ang banateros, pag tama, pinapalakpakan. Pag mali, binabanatan. Di ba? Yan po ay atin pong prinsipyo na mula pa nang simula ang Banat Bay. At ngayon ay isang matikas na grupo na, banateros. Pag kami, may mali talaga kami, hindi namin matiis eh. Alam mo yon, hindi namin matiis na banatan itong mga salot sa lipunan. Kahit minsan, talagang may tatamaan tayo mga kaibigan, meron tayong mga tatamaang sana pinalagpas na lang. Pero kailangan kasi alam nyo, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang pagbabago ng kalaban. Kailangan magbago from within. Pang kalooban, sa loob, di ba? Na kinainis ko dahil meron akong isang kakilala na instead na sana ay makatulong sa panawagan dito sa konsepto ng snap election, ay tila sinisiraan pa. Sino ho ito? Pasensya na. Disclaimer, I know this person, kakilala ko po ito, nakakausap ko to dati, but I have to call him out because sa tingin ko, he made a public mistake that has to be corrected publicly. Pagpasensyaan mo na, Sir, Idol, Ben Tulfo, but I have to call you out on this. Noong una, pinalagpas ko pa Noong una, yung puna mo kay Marcoleta. Na keso sinabihan mo ng epal dahil doon sa Blue Ribbon. Sir, hindi maganda. Lumalabas na bitter kayo kasi natalo kayo, sir. Idol, bossing. Hindi maganda na putak kayo ng putak ngayon dun sa mga nagtatrabaho, lalo na kay Senator Marcoleta. And now, it proves na sana pala iniretain na lang si Marcoleta as a Blue Ribbon Committee Chair kesa sa ngayon walang nang nangyayari. As a matter of fact, ngayon, kasasabi lang ng kapatid mo na si Erwin Tulfo na ipagpapaliban na muna yung hearing sa flood control. Pambihira, sabi ko. So, pasensya na dahil I have to call you out on this. Pinalagpas ko na ito eh. Pero ito yung hirit mo. Ito paparinig ko lang sa inyo yung hirit niya dati. Nung chairman pa si Marcoleta. Imbestiga. Puro pa epal. Inarong trabaho ng Senado. Alam nyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, pa-epal. Forma. Kunyari, maraming nalalaman.
sa padinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Oho. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat, di ba? Ayun, oho. Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Oho. Laying the Dinig eh. predicate pa lang, ika nga, sabi niyo, Sen. Oh, biglang kung ano-ano na yung bakit teka, sabi nung isang broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na mga iba. Pang-araw. Opo. Eh, kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ayun yung unang hirit ni Ben Tulfo dito kay Marcoleta. And sabi ko nga nung una, napakasablay naman ng hirit na to. Pero pinabayaan ko kasi, siyempre, pananaw niya yan, opinion niya yan eh. Kaya lang, wala siyang ginawa kung hindi bumanat at bumanat. At may narinig ako sa kanya na tila, sandali, para kang Marcos loyalist na. Mukha kang kinakargahan ka na ni Marcos ah. Kasi pati si Robin, pati si Cayetano, binabanatan mo na. Na parang sandali, ito na nga lang yung mga taong nakikipaglaban sa Senado, yan pa yung binabanatan mo. Alam ko, binanatan niya yung kanyang kapatid na si Erwin at saka si Rafi. Pero, hindi kasi you're trying to say to the people na you're different from them. But you are showing different. Na parang pareho ka rin ng mga kapatid mo. Hindi ko sinasabing masama ang kapatid mo ha. Ang akin lang, medyo may sablay po dito, Sen tuloy. Mr. Ben Tulfo. Kaya lang, ito si Marcoleta, pinuna pa pati yung shades. Alam mo, Senator Marcoleta, sabi nga ni Ben Tulfo, kaya daw siya nakashades kasi sensitive daw sa mata. Saka malay mo, binabasa, hindi lang pinapahalata. Huwag mo nang pansinin yun. Ikaw talaga, Senator Marcoleta, oh. Kanya-kanyang trip na lang yan. Di ba? Kung meow, meron di shades. Huwag kang ganun. Ako nga, sombrero eh. joke lang, Senator Marcoleta. Oh, anyway, eto kasi yung sinasabi niya pa na pangalawa na bumanat din siya kay Cayetano naman at saka dito kay Robin. Snap election? You kidding me? Etong panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano, with due respect, wala po sa hulog, wala sa lugar. Senator Robin Hood Padilla. I want you to listen carefully, listen good. I'm not trying to lecture you here, but I'm calling you out. Be sensitive to the status, to the welfare, and the rights of the indigenous people. You happen to be the chairman on the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, Senator Robin Hood Padilla. Masyado na kayong nasa partisan politics nang nangyayari sa inyo sa Senado eh. Senator Robin Hood Padilla, alam mo ba to? O baka sukulay bigote ka lang? Patay tayo dyan, sukulay bigote. Sige nga, pakinggan nga natin ito sinabi niya. 86 panahon ng ama ni President Bongbong Marcos na si former President Ferdinand Marcos Sr., iba yung sitwasyon noon. Kaya nangyari yung sinasabing snap election noon kasi hinamon. Hinamon yung matandang yumaong Marcos ni American journalist David Brinkley na nag-interview sa kanya noon. Tandang-tanda ako. Concrete Products Corporation. Susunod, MY is Construction Supply. Susunod, Atlanta Construction Company. CNF Construction. Purok mga kontraktor. Sir, kayo daw po ang nagsubmit nito sa SOSE. Hindi po ako ha. Nakuha lang mo itong impormasyon na ito at sinend sa akin ng taga-ano. Sabi dito, Pipes Concrete Corporation. Premium Megastructure Incorporation. Aba, pambihira. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano mga contribution nila? 700,000, 2 million. Ayan, nakasulat to sa gilid. Nakikita ninyo. Oh, ayan. Tandang-tanda ako, disc jockey na ako nung araw, bata pa ako noon eh.
Ngayon, itong aking mga sinasabi, doon pumayag yung matandang Marcos, yung maong Marcos, si President Ferdinand Marcos Sr., na magsagawa ng snap election. And the rest is history. Kaya lang tingnan po muna natin. May kasabihan, history repeats itself kung hindi po tayo natututo o wala tayong natutunan sa nangyaring nakaraan. Pero kung natuto na tayo noon, we will not allow the history to repeat itself. And Kung hindi daw tayo natututo, ang tanong, natuto ba tayo? Ano ba yung, bakit ba nag-snap election nun? Ikaw na magpaliwanag, Senator Ben. Ben Tulfo pala. Sorry. make it happen again. Hindi pwede mangyari yung snap election sa atin dahil wala ito sa ating saligang batas or constitution. Wala daw sa saligang batas. That is wrong. Nasa batas po ang snap election. Okay? Para lang sa kaalaman mo, Ben Tulfo. I Sen. don't Considering na wala pong No, I batas don't need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries. For example, si Justice Carpio at yung iba. Magtaka ka, Senator Cayetano, kasi merong mga abogado na nagsasabing wala daw. Pero nandun naman. Di ba? Doon ka magtaka. Nakikialam sa law kahit hindi na mga abogado. Wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ng Presidente at Vice President, agad-agad magmi-meeting, I think within 3 days, ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad. Unconstitutional yon pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Yun lang. Yun ang sinasabi natin. Itong sinasabi ni Ben Tulfo na wala daw sa konstitusyon, wala daw, ay medyo sablay. Pero kumabig naman siya dito eh. Kinabig niya ng konti yung sinabi niya kasi baka na-realize niya na, ay, meron pala. Hindi po tayo parliamentary government. Sa parliamentary government pwede po mag-snap election. Para mangyari, Yun ang mahirap pagka may mga hindi lawyer na nakikialam sa batas sa konstitusyon. Sa tingin nyo magsasalita si Cayetano na isang napakagaling na abogado na wala sa batas? Hindi, isipin nyo, sa kayo maniniwala? Sa isang Cayetano na magaling sa batas, isang abogado, o sa isang broadcaster na hindi naman abogado, tapos nagko-quote ng batas? Sa kayo maniniwala? ang snap election, sabay magre-resign ang presidente at ang vice-presidente at Ano ba sinabi ni Cayetano? Di ba sinabi ni Cayetano sabay na magre-resign? Sabi niya nga sabay-sabay eh. O mauna lang siya pero susunod dapat yung dalawa. Kaya nga alam mo, this is more palatable. For me instead of the revolution na gusto mangyari ng iba na napaka-imposible ngayon dahil sa nangyayari, na hati-hati ang mga tao sa kulay, imposible. Mas posible pa itong snap election. Kasi ito, lahat tayo sabay-sabay, bababa. Yan ang sinasabi ni Cayetano. Suntok sa buwan to, but this is more, sabihin na nating feasible, kesa yung panawagan ng iba. Which is ako, nananawagan ako ng Marcos resign. Ang problema, yung mga iba nating mga kasamaan, ayaw yun. So, mas feasible pa sa akin itong snap election kung talagang seryoso at tayo, mga Pilipino, magsama-sama dito. Dito, wala ng pink, wala ng dilaw, wala ng makakaliwa, wala ng Duterte supporter. Bakit? Lahat sila pagre-resignin natin. Lahat sila. Resign. Ayaw nyo ba niyan? At least, masasala talaga. Ako gusto kong maging Pangulo si BP Sara Duterte Pero pag-resignin natin sila lahat. Alam mo, siguro kung tatanungin si Pangulong Duterte, baka ito rin ang gusto niya mag-resign na lang lahat. Tapos, doon na lang kumandidato kung sino pa gustong kumandida. Pero sama si chairman COMELEC chairman, dapat makasama ka mag-resign kasi walang tiwala sa yung taong bayan. Sama ka sa pag-resign. Sundalo ng mamuno ng COMELEC. naging bakante ang dalawang posisyon. Talaga. Nagets nyo?
Oh. Yun ang ibig sabihin ng snap election. O yun naman na sinasabi ni Cayetano. Ano ba sinasabi mo? So, pwede kasing snap election kung parliamentary. Pero depende na po kung paano nating itatalakay. Ang gulo-gulo mo naman, sir eh. Pakay ko lang para magkakaintindihan po tayo rito. Ano bang ibig sabihin ng snap election? Tulad ng sinasabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano, snap election is unscheduled general election called earlier than constitutionally required. Tulad ng sinabi ko, hindi po pwede sa Pilipinas. Alam niyo po bakit? Dahil hindi tayo parliamentary system, presidential system po tayo. Pwede nga, nasa konstitusyon nga natin, sir eh. Yan ang hirap sa atin, di tayo nag-research. Senator. Idol. Hindi po kayo nag-research. Itong proposal ni Senator Peter Cayetano, gagawin ko, ano? Kung titingnan po natin, itong mga elemento ng araw, nung araw po to, ako naman sinasabi... Ito daw ang elemento nung araw kung bakit nag-snap election, ha? Ipapakita niya. Tingnan ninyo kung naandun. Kung naandi dito na ngayon yung elemento na yan. Hindi ko lamang dito para magkaintindihan po tayo. Total, malayo naman po tayo magbigay ng ating sinasabi ho nating mga opinion, pero sa akin po, hindi opinion tong ang ginagawa ko, ano? I'm not trying to, giving you my opinion, I'm giving you my analysis on the basis of the development from the past to the present and even history if necessary. Itong proposal ni Senator Alan Peter Cayetano, wala sa hulog eh. Alam niyo bakit? Wala naman yung mga elemento tulad ng mga sumusunod. Ito daw, ha? Wala daw itong mga to. Pakinggan ninyo. Political unrest, massive civil unrest, economic turmoil. Yan daw ang elemento ng snap election. Di ko alam kung saan niya nakuha yan. Pero tablay na natin. Massive political unrest? Sir, anong sinasabi mo? Sobra na. Sobra na ang political unrest ngayon. Dahil talagang yung mga kalaban, talagang ginigipit lang. At talagang pinupolitika na lang ang lahat ng bagay. Mantakin mo, ultimong ombudsman, tinatarantado nila. Yung mismong pamantayan para maglagay ng isang ombudsman, tinarantado na nila eh. Bakit? Out of politics. Ito, papaliwanag ko lang sa inyo ha. Simpleng-simple. Si Torre na lang. Alam mo yon, sip-sip ng todo. Si Torre na lang, sip-sip na todo. Si Torre na lang na kung saan ay talagang ginawa niya ang lahat ng inutos sa kanya, tinanggal pa. You know why? Politics. Hindi kayang mawala ni Marcos ang mga Rimulya. Kaya nung binigyan ng choice ni John Vic to si Marcos, sino pipili mo? Ako siya. Ganun na nangyari dyan eh. Pag balibaligtarin mo, ganun na nangyari dyan. Kailangan mamili ni Marcos sino? Siya o ako? Parang jowa lang, ano? Yung kabit mo ako. Ganun eh. Kaya naman yung kabit, yung jowa mo ako. Diba? Ano ibig sabihin nun? Ibig lamang sabihin nun, pinili niya. Political ang galaw ni Marcos, political. This time, mantakin mo, ultimong kapatid ni Marcos, galit na galit kay Rimulya, DOJ Secretary Rimulya. Kahit sablay, kahit ang daming kaso, ipinilit sa ombudsman. Bawal yun supposedly. May mga kaso siya eh. Nakalagay ho sa rules. Pag may kaso, hindi pwede. Hindi nga sinabi doon sa rules, convicted, hindi pwede. Hindi, basta may kaso lang. And yet, isinantabi na yun. You know why? Because of politics. Political decision. Kaya nga political unrest, massive civil unrest. Oo, galit na ang taong bayan. Ikaw na lang atang hindi. Sorry Senator, Idol Ben Tulfo, Sir Bossing. Ikaw na lang po atang hindi galit. May civil unrest na. Gusto na nga ng mga tao na wag magbayad ng tax. I don't agree with that. But yun na gusto ng tao. Hindi lang magkasundo-sundo pero galit na lahat ng Pilipino. Pangatlo, economic turmoil na sinasabi mo. Sir, hindi mo ba narinig yung report ng na nalugi na tayo sa stock exchange? Although binawi, ewan ko siguro nasisante, hindi ko alam kung anong bigla niyang binawi, pero naibalita na ng lahat na talagang bumagsak ang stocks.
mga investor, mga Koreano nagagalit na sa atin. So may economic problem na tayo. Tapos sasabihin mo, etong elements of snap election, wala. Sir naman, ano yan? Pero wag ka mag-alala. Bitag ka sa sasabihin ko mamaya-maya. Tuloy lang natin to. May tama. Tuloy natin No to naman. dry na magkakaroon ng investigasyon. Yung nga lang sana ipubliko Ito naman yung kay Robin. para makita kung sino maparusahan, sino yung masampahan ng kaso. Ang problema pagdating sa ombudsman, wala pang nakaupo. Naku, tatagal tayo rito bago makakaabot ng hukuman. Ang gusto natin dito, tama si President BBM. Hindi natin pwedeng gawin mabilisan yan. Oo nga. Well, we can do it. Mukhang naging bata ka na ni Sir BBM Idol. Sir, bossing. Ano lang to wag tayo mapikon sa banat ko Ito'y constructive criticism. Anyway, siguro naman hindi kayo pikon dahil kayo nga bumabanat din Ako din, babanat din ako sa inyo. Huwag kayo mapipikon, sir, isang banatbay lang po ito. Ito hindi naman po pagmamaliit sa inyo, pero sir, para atang naiiba na tono ninyo Iba na ang awit ninyo ngayon. Tatakbo po ba kayo sa 2028 at hindi kasi ganito nangyari dito Kinukuha siya ni Marcos Humindi siya. Ay baka naisip niya that's a wrong decision dahil wala siyang makinarya kaya tuloy siya natalo. And this time baka ang plano nito ay sumipsip kay Marcos for 2028 senatorial. Baka may chances ang manalo. Di ba? Hindi natin alam. Kaya kung bakit ganito natila ang tono niya para makamarcos na. Pwede naman tayo, bilis-bilisan natin ng konti, pero ang gusto natin sabihin dito, wag naman bara-bara. Tama siya. Bilis-bilisan natin konti kasi baka mainit na yung taong bayan, mawala yung inaasahan nilang gustong makita na magkaroon talaga ng pananagutan. Oo nga naman, wag bara-bara, dapat matibay ang kaso, pag-aralan ng gusto, kaya lang there's such thing as a time element that we have to follow. What do you think, mga boss? Para doon sa mga naglalaro ng gusto lang history, the history to repeat itself, snap election. Ito na. Sandali Yung muna. Pampanga, ita mga boss, ano? Ito yung sinasabi natin dito. Nagrereklamo sila dahil mismo mga ita, ginagamit yung mga IPMR, yung kanilang, indigenous people, mandatory representative. Pag yan ay nasa ilalim na ng DILG, sa lokal na pamahalaan o provincial, nagiging miyembro na sila ng sanggunian, napapabayaan na sila, sinisweldohan na sila ng taong bayan. Pag sinweldohan na sila ng taong bayan, umaakto na sila ng parang politiko. Napapabayaan yung kanilang mga katribo. Masakit po ito Merong ibang mga katutubo na pinatraffic mo mula sa Mindanao, papatungo ng Luzon. Pagtatrabahuin mo, linlangin mo, papangakuan mo, human trafficking ang tawag doon. Nasalba po namin yan Are you listening, Senator Robin Padilla? Nakabaw! Ayan na. Now, another thing na gusto kong sabihin sa inyo, itong mga AITA na napapabayaan matagal na inilapit na pala ito sa Chairman ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, si Senator Robin Padilla, walang ginawa. 3 beses na kami. No comment. 3 beses na kami nagpapadala ng sulat para may parating sa kanya, para makipagtulungan kami. Hindi naman nakikipag-ugnayan, parang deadma lang siya. Ngayon, Senator Robin, at mga kasama mo dyan sa Senado, I'm calling you out, guys. Kasi ikinire-research namin kung kaninong committee yan, nasa committee mo to. Senator Robin Padilla, sana nakikinig kayo, legal staff ni Senator Robin Padilla. Mainit ang ulo ko sa inyo, Nako. Pati kayo, sapul sa akin dito. Aha. Pati yung mga staff mo, Senator Robin Padilla, kumuha ka na ng mga magagaling na staff para hindi ka natatabla. Maging sensitive kayo doon sa kalagayan. Be sensitive to the status, to the welfare, and the rights the indigenous people. You happen to be the chairman on the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, Senator Robin Hood Padilla. I want you to listen carefully, listen good. I'm not trying to lecture you here, but I'm calling you out. Senate President Tito Soto, I'm calling you out likewise. Mukhang may hindi nagtatrabaho sa inyong chairman ng Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Ang akin lang kasi dito sa pagbanat niya dito kay Robin, parang inano niya kaagad, ginudge niya kaagad. Alam nyo, hindi naman ganun kadali ang kunwari,
sa hearing para magkaroon ka ng hearing tungkol dyan sa mga ETA na yan. Depende yan, inililinya yan sa Senado eh. 'Di ba? I mean, para magkaroon ng hearing, usually kasi, ang nagdi-decide naman po niyan hindi sila eh, lalo na minority sila. Ang nagdi-decide niya majority yung mismong Senate President kung sino yung ililinya mga pagdinig. Ngayon, kung hindi makareply kagad si Robin, wala siya magawa dahil minority nga sila, wag mo naman kagad husgaan, Senator Ben. Pero ako, meron akong nakita sa inyo na ito'y tatanong ko lang. Tatanong ko lang kasi minsan naaano na ako eh. Na para bang sandali. Totoo kaya itong mga banat nito ni Senator Ben Tulfo na masyadong malinis ang dating? Kaya tuloy, alam mo, merong nag-send sa akin na isang resource person diyan mismo sa loob ng, hindi ko na lang sasabihin, ahensya ng gobyerno. At nilabas yung SOSE mo. Ano po ba yung SOSE? Yung po yung mga sosyal, ganun. SOSE po yung, alam niyo na, yung, sandali babasahin natin. Para lang malaman ninyo kung ano ibig sabihin ng SOSE. SOSE is SOCE, Statement of Contribution and Expenditures ng public official o yung kumakandidato bilang congressman, mayor, senator. So lahat ng kumandidato may SOSE yan. Ibig sabihin, sino-sino ba yung mga campaign contributor niyan? Alam mo? Pasensya ka na pero may nag-send sa akin ito. Kaya itatanong ko sa iyo ito. Totoo ba itong SOSE na nakuha natin sa isang source na pinanggalingan ng campaign funds mo nitong 2025? Ito po yun. Basahin niyo po. Naku po, matindi po yan. Ano po yan SOSE na nakasulat dyan? Dyan po nakasulat ha. Kita ninyo. Papakita lang natin. Nakikita nyo ba yung mga dilaw na yan? Hindi po yung mga dilawan ha. Yan po ay, basahin natin, Footprints Construction. PAR. Ano ba to? Naku, hindi ko lang mabasa itong part na to. Basta, yan, PAR. Concrete Products Corporation. Susunod, MY is Construction Supply. Susunod, Atlanta Construction Company. CNF Construction. Purok mga kontraktor. Sir, kayo daw po ang nagsubmit nito sa SOSE. Hindi po ako ha. Nakuha lang itong impormasyon na ito at sinend sa akin ng taga-ano. Sabi dito, PAR, Pipes Concrete Corporation. Premium Megastructure Incorporation. Aba, pambihira. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano mga contribution nila? 700,000, 2 million. Ayan, nakasulat to sa gilid. Nakikita ninyo. Ayan. Ay, 3 million pala ito isa. 375,000, 1 million, 1.3, 3 million. Uy, laki pala ng kinita. 800,000. So, sir, ako nagtatanong lang po. Ito yung isang tanong lamang po sa inyo. Idol Ben Tulfo. Bitag Tulfo. Ayaw mo kasing patawag ng Tulfo, bitag na lang. Bibitagin kita ngayon. Totoo po ba itong pinadala sa akin na SOSE ninyo? Kasi puro mga construction to, mga kontraktor. At baka sabihin ng iba, baka naman pangalan lang yan. At saka ano naman masama sa construction? Wala naman masama sa construction. Wala naman po masama. Wala naman ako sinasabing illegal na itong bagay na ito. Pero kung yung construction ay nakikipag-deal sa gobyerno, yan po ay bawal. Meron po tayong tinatawag na omnibus
Omnibus Election Code, BP 881. Ano ibig sabihin yan? Sa Section 95, prohibited contribution, no contribution for purpose of partisan politic activity shall be made directly or indirectly by any of the following. C. Natural and judicial person who hold contracts or subcontracts. Hindi lang contracts subcontracts to supply the government. So sa madaling salita, may bawal di umano sa inyong ginawa according to Omnibus Election Code. Kung totoo po ito. Kasi ang mga nag-contribute sa inyo tulad ng Premium Mega Structure, may kontrata sa PPA ng nagkakahalagang 49 million. Ito namang Atlanta Construction Corporation, may kontrata sa DPWH, 44 million. Ferdinand Cayanong, may kontrata sa NIA, sa National Irrigation, may kontrata ng 190,000. Ito po'y dokumentado na isinend po sa akin tungkol sa inyo. Ako po ay nagtatanong, with all due respect, Idol Ben Bitag. With all due respect, ako po ay nagtatanong laang, totoo po ba ito? Kasi kung totoo ito, sir, napaka-plastic nyo pala. Kumakapo na kayo sa mga senador na akala ninyo nagkakasala na agad-agad porket tulad ni Marcoleta, hindi lang kagad pinuntire yung unang hearing, may sumunod na hearing naman. Nakita naman po natin kung paano naging direksyon ng mga hearing. At maganda kay Marcoleta, pinunan nyo yun. Pinunan ninyo si Robin. Di ba? Na hindi kagad sumagot. Pupunahin ko din kayo. The same thing na pinupunan ninyo sa iba ay ipupuna ko sa inyo. Senator Ben Tulfo. Senator na lang, magandang pakinggan yun. At saka baka masakit sa kanya. Wag naman yun, baka masakit sa kanya yun kasi natalo siya. Wag ganun, banat. O sige na nga. Bitag, Tulfo. Ako nagtatanong lang din. Same question, same judgment that you are giving the senators right now, the Duterte senators or the Duterte Black senators. The same question I'm asking you right now. Totoo ba itong mga contractor na contributor mo? Kasi may mga kontratang isinin sa akin na meron talagang mga tao na may mga contractor na nandyan sa sosi mo. Ikaw po ang nag-submit niyan sa COMELEC. I don't know if that is true. That is a question. Totoo po ba na mga may kontrata sa gobyerno? Kasi kung meron, naku po. Sir, bawal ho sa batas yan. Hindi kasi para lang ho sa kaalaman ninyo yung pong eto yun. Hindi ko muna ipapakita sa inyo sa susunod. Yung nakipagkontrata sa PPA na Premium Mega Structures Incorporated. Okay? Premium Mega Structure Incorporated. Kung babasahin ninyo, naandyan po yan. Dali, sana lalabas ko. Wait lang Naguguluhan na ako sa dami nitong naandyan po yan. Naandyan po yan sa inyong sose. So, ibig sabihin po ba niyan, sir? Paka-plastic ninyo? Kasi puna kayo ng puna pero naandyan naman pala yung mga yan. Yung Premium Mega Structure Incorporated. Meron akong kontrata na nakuha na itong Premium Mega Structure na nakipagkontrata nung October 30, 2024 ay nasa pangalang si Alfredo L. Comendador ay itong Premium Mega Structure na nakalagay sa sosi ninyo ay nagbigay sa inyo in kind of 800,000. So, ibig sabihin, merong isang kontraktor na nandito sa inyong sose
Bawal po yan according to the law. That is not omnibus na bawal po yan, sir. So ang tanong, sir, nagtatanong lang naman ako sa inyo, sir, ha? Wag ko kayo magagalit. Ako nagtatanong lang. Bakit to ganun? Kumakapon na kayo sa mga senador, ganyan, tapos kayo naman pala may problema. At etong si Alfredo, anong pangalan nito? Si Alfredo Lim. Hindi. Iba pala yun. Mayor yun. Wala na yun. Si Alfredo Comendador Jr. na siyang pumirma under the Premium Megastructure Incorporated, ay siya din pong pumirma dito sa sa isa pang kontrata. Na itong kontrata naman na ito ay under NIA, National Irrigation. Ano pong ito, sandali ito. Wait lang. Si Alfredo ay connected din sa Octagon Premium Concrete Solution na isa din yung nasa sose. Naku po, patay. Gago! Nasa sose nyo rin pala siya, sir. Yung ano mo pangalan nito? Octagon. Nandyan yan ayan naku. Siya ang dali. Hindi pala yung Octagon ang nandun. Sorry lilinawin lang natin. Wait lang, naguluhan ako. Ayan. Ito pong may kinaugnayan po si Alfredo. Siya po ang pumirma do sa premium. Okay? Pero siya rin po ang nandito sa Octagon na pinirmahan. Nandiyan dito po rin pangalan niya. Ayan. Ipapakita po natin yan. Eventually, ipapakita natin ang connection ni Alfredo dito sa Octagon. Kasi nandyan yan Okay? Eventually, papakita natin. Pero tayo nga, nagtatanong tayo, sir. Ito po Premium Megastructure Incorporation by Alfredo L. Ayan. Okay? Nabanggit po dyan. Nakasulat. Pumirma ho siya dyan. Pero at the same time, meron din isang kontrata na tila lumalabas din yung pangalan. Ni Mr. Fernando A. Cayanong at nakasulat din po, siya rin po ay authorized naman po sa Octagon na Kaya nga ako mga kababayan, tayo nagtatanong lang. Diba? Tayo nagtatanong lang na sandali, kayo po ba ay sir ay merong kinalaman dito? Totoo po ba ito sa inyo? Itong sinasabi na ito, itong nagsumbong sa akin na sir, si meron niyang sa sosi niya may mga kontraktor siyang na nakikipagkontrata sa gobyerno. Ako po ay nagtatanong lang, bitag. Kayo po ay sumagot. Kung totoo po itong report na ito. This is just an inquiry to you. Kasi kung totoo to, sir, napaka-plastic na naman. Bakit ganun? Ang lakas nyo makapuna sa mga senador, kayo naman pala, mga backer ninyo, mga kontraktor din. Kung totoo ito, So, pakisagot na lang. Mahilig naman kayong bumati ko sa social media, sa media. Ako din, babati ko sin ako. Wag po kayo mapipikon, Okay? Sana isagutin ninyo ito kasi medyo napaplastikan na po ako, sir. Pasensya na po, Sir Ben Tulpo, kayo po ay idol ko. Bitag ka, ikaw ang bitag. Pero this time, ikaw ang binitag. The next performance will start momentarily.